Kalimitan ang Mayo 1 ang hinihintay ng mga kababayan nating walang hanap buhay. Kung kaya matatandaan po ninyo noong nakaraang edisyon ng KPSM na nawagan ang tanggapan ng Department of Labor and Employment hinggil sa isasagawa nilang job fair sa Mayo 1. Alamin natin ang naging resulta niyan sa balita ni Randy Digma. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, magkakasabay na isinagawa ang Nationwide Job and Livelihood Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa buong bansa noong Mayo 1 hanggang 2, kung saan dito sa ating lalawigan, magkakatuwang itong itinaguyod ng DOLE, Pamahalang Palalawigan, City Government of Calapan at iba pang konsernadong ahensya na ginanap sa Divine Word College of Calapan Gymnasium lungsod ng Calapan sa unang distrito at sa Minscap Buangabong Campus sa segunda distrito. Layunin nitong matulungan ang mga mamamayan sa buong bansa sa pamamagitan ng pagkakalob ng oportunidad na makahanap ng angkop na trabaho na mag-aangat sa kanilang kalagayang pangkabuhayan. Sa naturang gawain, maraming mga ahensya ang dumating at nag-offer ng trabaho sa mga job hunter, local man o abroad. Sa record ng DOLE, umabot sa libong mga aplikante ang dumagsa sa job fair na nagmula pa sa iba't ibang bayan sa lalawigan at maging sa ibang probinsyang sakop ng reyong Mimaropa. Kaugnay pa nito, naging tampok din sa mahalagang gawain ang pagpapakilala ng iba't ibang mga produkto sa livelihood fair na gawa ng mga Mindoreño. Ito ay kinikilala na ngayon sa merkado na siyang pangunahing itinataguyod ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Susunod! Good rating nakuha mula sa survey ng 5 sangay ng pamahalaan sa lalawigan. COMELEC nagbigay orientasyon sa media hinggil sa gagamiting PICOS machine sa Mayo 13. Huwag po kayong maglilipat, magbabalik po ang KPSM, makalipas lamang ang ilang paalala. Sa tuwing ikaw ay naninigarilyo, sinisira nito ang iyong katawan. Ang paninigarilyo ay unti-unting sumisira sa mga importanteng organ at tissue, sa puso, sa baga, sa bibig, ngipin at lalamunan, at sa utak. Ang paninigarilyo ay sumisira ng buhay. Itigil ang paninigarilyo ngayon. Huwag maging pasaway. Tigilan mo ng paninigarilyo. Bilang isang Mindoreño, boss, kaya mo yan. Mga Mindoreño, mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, mahalagang araw na ito, isinilang sa ating mundo. Sanggol na di akalain, mamumuno di lang sa atin, sa pambansay may tungkulin din, maipagmamalaki natin. Pagpapadama ng pagkalinga sa mga kababayan, yan ang daan dahil pag gusto mo ay kaya mo, kung kaya mo ay kaya niya, at kaya pag may pagkakaisa. Walang hirap na di kakayanin, pag-asenso mararating kung handa kang tiisin ang hirap at pagod sa problema. Huwag kang malunod, bumangon ka, huwag lumubog, pagkaginhawa naman ang susunod. Iwasan mo ang inggit, huwag parang talang ka kung makakapit, paghila sa kapwa pababa, yan ay di magandang gawa. Kailangan natin magkaisa para tuloy ang pag-asenso. Mga Mindoreño, dapat lang malaman nyo, si paring mo'y iba ito, sa serbisyo'y una kayo. Matanda o mga bata, tagapata o bundok man, ay paglilingkuran, pinunong agresibo. Sa kalikasan siya'y maaasahan, pagkilos pinangungunahan, nais niya itong kalikasan. Huwag minahin, pangalagaan at turismo, bigyan pansin, magbibigay trabaho sa atin. Agrikultura ay paunlarin, paramihin ang pagkain,
Yan ang gusto ni Paring Boy, turismo at agrikultura bigyang halaga. Mabisang estratehiya, idagdag pa, yan ay ang sikat para sa masa. Ang mahihirap iangat ang buhay, sa mayayamay ating iagapan. Ang mamata sa kapwa ay iwasan, dumi sa mukha ay mayroon ka rin naman. Kahit mahirap ating subukan, huwag tayong matakot na tumaya, upang ikaw ay may mapala. Mga Victoreño, samantalahin natin ito, bumubuhos ang proyekto sa silangang Mindoro. Sa sigasin mo Paring Boy, suporta namin nandyan lang. Paggalang at pagmamahal ang sayong ibibigay. Dapat lamang tandaan sa halalan upang di labanan, performance ang laging number one. Dahil pag-ayos sa iyong mga kasama, kakampi mo pa ang masa. Kalaban ay tatakbo na. Alam yan ni Pinoy maging ni Secretary Alcala. Mahalaga ay agrikultura, di pagmimina. Pag-ayos sa sistema, effort for health, alam ni Secretary Ona. Mga awards laging nakakakuha sa edukasyon, TESDA, Secretary Joel, kanyang kasangga. Pagtulong sa mahirap, may sakit. Batch 83, mga kaibigan may malasakit. Nakaalalay kay Boy, sila nang lumalapit. Namamahagi ng laruan at mga damit bilang mga magkakapatid. Mga Victoreño, samantalahin natin ito, bumubuhos ang proyekto sa silangang Mindoro. Sama-sama ng sumikat para sa higit pang pagulad. Sa pamamagitan ng sikat, iangat ang mahirap. Mga kababayan ko, dapat na malaman nyo, mahalagang araw na to, isinilang sa ating mundo. Sanggol na di akalain, mamumuno di lang sa atin. Sa pambansa'y may tungkulin din, may pagmamalaki natin. Yan si Paring Boy, yan si Paring Boy. Taon-taon nagsasagawa ng survey ang Civil Service Commission hinggil sa bilis o bagal ng takbo ng transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Matatandang noong nakalipas sa taon nakatanggap ng award hinggil dito ang ating lalawigan. Ang Anti-Red Tape Act Card Survey at ito ay nakabatay sa ginawa nilang ebaluasyon ng taong 2011. Ngayong taon, alamin natin mula sa Civil Service Commission kung may mga tanggapan ba tayo dito sa Oriental Mindoro na nakapasa sa pamantayan ng CSC hinggil sa kanilang programang Anti-Red Tape Act. Sa balita ni Ana Marie Reyes. Pumasa sa pamantayan at nakakuha ng good rating sa Anti-Red Tape Act Report Card Survey ng Civil Service Commission ang 5 sangay ng pamahalaan na nasa Calapan City. Sa report card survey na isinagawa ng CSC mula January hanggang December noong 2012, napabilang sa 35 ahensya at tanggapan na nabigyan ng good rating ang Revenue District Office 63 ng Bureau of Internal Revenue, Department of Trade and Industry, Government Service Insurance System, Social Security System at Philippine Health Insurance Corporation na lahat ay nakabase sa Calapan City. Isinagawa ng CSC ang survey alinsunod sa pagpapatupad ng Republic Act No. 9485 o mas kilala bilang Anti-Red Tape Act of 2007. Ang Republic Act No. 9485 o an act to improve efficiency in the delivery of government service to the public by reducing bureaucratic red tape, preventing graft and corruption and providing penalties therefore ay naipasa sa 13th Congress noong 2007 upang maitiyak ang tapat, maayos, bukas, responsable at malinis na paglilingkod sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Nakasaad sa Section 5 ng nasabing batas na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan kasama ang mga departamento, sangay, tanggapan, government-owned and controlled corporations at maging ang mga pamahalaang lokal ay kailangang magkaroon ng pamantayan ng pagsaserbisyo na nakapaloob sa Citizens Charter. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ay nakabuo na ng Citizens Charter nito noon pang 2011.
Ayon kay Provincial Human Resource Management Officer Elisa O. Paala, ito ang pamantayang sinusunod para sa epektibo at maayos na serbisyo ng lahat ng tanggapan ng pamahalaang panlalawigan na mahigpit na tagubilin ni Governor Alfonso Umali Jr. Nakalagay rin sa estratehikong lugar ang Sumbungan ng Bayan kung saan makikita ang mga hindi nararapat gawin ng mga kawanit opisyal ng pamahalaan at kung saan at paano may pararatingan ng mga reklamo sa mga kinauukulan. Idinagdag pa ni Madam Lisa na mahigpit na rin pinatutupad ngayon ng no-noon break at no-to-fixers policy sa Kapitolyo. Ang mga pulisiyang nabanggit ay nakapaloob din sa Anti-Red Tape Act of 2007. Sa nalalapit na eleksyon sa Mayo at 13, marami pa rin ang hindi pamilyar sa paggamit ng PCOS machine at ang mga bagay na dapat tandaan hinggil sa pasilidad na ito. Kaya ang tanggapan ng Komisyon ng Eleksyon nagsagawa ng briefing sa mga kasapi ng media sa ginanap na CPC press conference sa Kapitolyo noong Abril at 30. Nasa provincial hub na ng COMELEC sa pinamalayan ng mga PCOS machines na dinala ng Air 21, ang official courier ng komisyon. Nagsagawa ng final testing dito noong Mayo 6 upang makita kung lahat ng sistema ng makina ay operational. Kasama ng Board of Election Inspectors sa final testing ang mga guro at iba pang individual na aakto sa eleksyon. Ito ang pinahayag ni Gloria Acting Election Officer Orlin Gaud sa pinakuling press conference na sinagawa ng Capital Press Corps sa pangasiwa ni Board of Director Chairman Honrado Vega at Station Manager ng DWOM-FM. Kasama rin niyang naging panauhin si Nauhan Election Officer Edith Trinidad. Ang mga nabanggit na opisyal ang kumatawan kay Acting Provincial Election Officer Attorney Fernando Besinio. Ayon pa kay Ms. Gaud, sa final testing, nagkaroon ng mock election at pagkatapos ay nag-manual counting ang Board of Election Inspectors upang maikumpara kung tama ang resulta mula sa PCOS machine. Ipinaliwanag din ni Ms. Gaud na ang PCOS o ang Present Count Optical Scanner ay sinimulang gamitin ng COMELEC noong 2010 elections. Anya ang sistema ng PCOS ay nakadisenyo upang basahin ang mga balota, bilangin ang mga boto, gumawa ng kaukulang ulat hinggil dito, i-transmit at i-store ang naging resulta ng halalan. Ipinaliwanag din niya ang iba't ibang bahagi nito at ang kanilang mga kaukulang gamit. So PCOS is a Precinct Count Optical Scanner. So it is a ballot count. So PCOS is a Precinct Count Optical Scanner. So it is a ballot counting machine. So used with the ballot box. This system is designed to scan marked paper ballots. So ito rin po ay ginagamit to interpret voter marks, tabulate each vote, mag-generate ng report, as well as to transmit the results. At i-store yung result na yon, yung ballot image na yon. So ito yung PCOS parts. This is the front side view. We have the security key receptacle, yung bilog na yon. Ito po yung pinaka-contact point. Ito po memory card na to ay configured para po dun sa balota na gagamitin for a particular precinct. So very special siya sa isang cluster na yon, na hindi mo po siya pwedeng gamitan ng balota from other precinct, from other clustered precinct. So ganun po siya ka-importante. And we have the transmission devices available para po ma-transmit electronically ang result from the polling center to the Municipal Board of Canvassers. Yes. Ayan, bigan naman po ginagamit namin doon sa areas na walang signal ang ating smart globe, sun. So, may available kaming gagamitin bigan naman. Ibinahagi naman ni Ginang Trinidad ang mga naging paghahanda ng kanilang ahensya para sa darating na halalan. Ayon sa kanya, naipatapos na ang mga kaukulang training sa paggamit ng PCOS machines, nakapaglunsad na ng mga peace covenants at nag-operation backlash. Tapos na rin ang candidates fora, nakapag-post na ng voters list sa mga barangay hall at nakapamigay na ng voters instructions list. Idinagdag pa niya na para sa taong ito, extended ang liquor ban na mula Mayo 9 hanggang Mayo 13. Magsisimula ang botohan ng alas 7 ng umaga at tatagal hanggang alas 7 ng gabi. Hinggil sa ilang katanungan ng mga miyembro ng CPC kung sakaling magkaroon ng problema sa PCOS machine sa araw ng eleksyon, sinabi ng mga nabanggit na opisyal na mayroon silang solusyon para dito tulad ng paglalaan ng mga contingency PCOS machines at mga technicians. Sa pagwawakas,
Pasasalamat ang paabot ng mga panauhin sa pag-iimbita ng naturang grupo sapagkat itinuturing ng kalangtanggapan na katuwang ang mga mamamahayag sa kanilang layuning makapagbigay ng tamang impormasyon sa taong bayan. Susunod, unang taong anibersaryo ng pagkakatayo ng Batasang Panlalawigan Building, ginunita. 30 nakapasang kabataan, bagong DOST scholars. Philippine Rural Development Program Management Unit, binuo. Tutok lang po, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. You know my favorite program? KPSM is the best! Isang taon na naman ang lumipas sa iyong buhay. Mga unang pagsubok iyong lalampasan. Iba ka pa rin, boy, isang simpleng tao, ngunit ka ang nais na tularan. Sa iyong paglalakbay, nandito lang kami, hindi ka iiwan. Mistulan kaming iyong kawan, laging nakaalalay, maging sa problema'y nandyan. Suliranin sa lalawigan, baha at kahirapan, suporta namin nandyan ka. Problema sa barangay, saradong mga daan, bubutasin padadaanan, upang lahat umalwan ng mga produkto, agad madadala sa pamilihan. Si nanay, tatay at mga tambay, sa kabuhayan ating tuturuan. Kabatang hirap mag-aral, kung determinado'y ating tutulungan. Lalahanin pa rin, boy, susi ka sa pangarap ng Mindoreño. Tuloy-tuloy pag-angat ng Mindoro, huwag ka lang magbabago. Power up turismo, paunlarin natin, investors papasok, aangat kabuhayan natin. Mga Mindoreño, magkakatrabaho, tiyak bibilis pag-asenso. Paring boy, sige lang, ituloy mo lang. Sipag mo ay ituloy-tuloy mo lang. Pagpalain ka ni Lord, ituloy mo lang. Ako po si Bam Aquino, manood ng Kapitolyo para sa mga mamamayan. Ito ang #1. Boss, it's Jesus Cudero. Manood at makinig lagi ng KPSM.